Narating ang katahimikan sa delivery room nang dumating ang sanggol. Maliliit na daliri ang kumakapit sa hangin na puno ng pagkabigla at marupok na pagkamangha. Tinitigan niya ang mukha ng bata, kalituhan ang bumaha sa kanyang mga mata, emosyon nagbabanggaan sa pagitan ng hindi makapaniwala, takot at marupok na pag-asa. Nagpalitan ng kaba ang mga doktor habang bulong ay kumakalat sa malamig na dingding, tila ba ang tadhana ay muling sumulat ng inaasahan sa isang hininga. Bago tayo magsimula, sabihin muna sa comments anong oras na at saan kayo nanonood. Tara na! Ang kanyang asawa, pagod ngunit kumikislap, iniunat ang kamay, nanginginig, hinahawakan ang pagmamahal, bago pa man maglakas loob ang mga tanong. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa pagtanggi, kundi sa unos ng katotohanang hindi niya inakalang haharapin ngayong araw. Mahinang tumunog ang mga makina, tila malalayong alinggaw ng kapalaran, minamarkahan ang sandaling iayanig sa katiyakan, ngunit huhubog ng debosyon. Sa labas, marahang dumampi ang ulan sa bintana ng ospital, tila ba ang mundo mismo ay huminto upang saksihan ang isang imposibleng simula. Dahan-dahan niyang binuhat ang sanggol, tibok ng puso ay nagwawala, ramdam ang koneksyong lampas sa lohika. Maingat na nagsalita ang nurse, mga salitang marupok na parang salamin, nagbabadya ng hindi inaasahang pangyayari na lampas sa kontrol ng sinuman. Bumalik ang alaala ng mahabang paghihintay. Ang sakit ng pananabik ay biglang naging matinding pag-aaruga. At sa tahimik na silid na iyon, dumating ang pag-ibig bago ang mga sagot, pinagbuklod ang tatlong buhay sa loob ng hiwagang hindi pa nagigising. Lumipas ang oras, ngunit nanatiling mabigat ang mga tanong, nakabitin sa pagitan ng pag-asa at pangamba, sa tahimik na pasilyo ng ospital. Pumasok ang isang senior na doktor, mahinahon ang mukha, ngunit may bigat, dala ang mga salitang magbabago sa marupok nilang realidad magpakailanman. Ipinaliwanag niya ang posibilidad ng pagkakamali sa fertility. Bawat pantig maingat, alam na ang katotohanan ay maaaring magpagaling ngunit masakit ding sugatan ang puso. Ramdam ng ama ang pag-uga ng lupa sa ilalim niya, ngunit mas mahigpit niyang niyakap ang munting himala. Tahimik na nakinig ang kanyang asawa, luhay dumadaloy, hindi dahil sa pagkawala, kundi sa pag-ibig na ayaw umatras. Kumilos ang sanggol ng payapa, walang kamalay-malay sa bagyong nakapaligid, nagtitiwala sa init kaysa sa pangamba. Napuno ng mga legal na papel at chart ang silid, ngunit wala ni isa ang makasukat sa ugnayang namumulaklak ng walang pahintulot. Sa labas, bulungan ng staff ay nagdala ng tensyon, tila ba ang katotohanan ay naghihintay ng tapang. Bumulong siya sa bata, nangangakong poprotektahan lampas sa dugo, lampas sa takot, lampas sa hangganan ng katiyakan. Kumapit ang maliliit na daliri ng sanggol sa kanyang hinlalaki, nagtatak ng tahimik na sumpa na ang pag-ibig ay hindi nakadepende sa pinagmulan. Inamin ng doktor na nagkaroon ng kalituhan sa mga tala, posibleng pagkakamali sa magulong proseso. At sa sandaling iyon, ang pagiging ama ay hindi tinanong, kundi pinili ng tahimik, matindi, habang nakamasid ang tadhana. Kumalat ang balita sa mga pasilyo, bulong na mas mabigat kaysa katotohanan, naghihintay pa ng kumpirmasyon. Dumating ang isang counselor, nag-aalok ng gabay. Ngunit kahit ang banayad na salita ay nanginginig sa harap ng kapangyarihan ng lumalaking ugnayan. Tinitigan niya ang kanyang asawa, hinahanap ang tapang sa kanyang mga mata. Tumango siya, muling pinili ang pag-ibig, ang kanyang katahimikan naging lakas na humawak sa kanya kung saan wala ng katiyakan. Humikab ang sanggol, isang maliit na kilos na nagpalusaw ng tensyon, nagpapaalala na ang inosente ay hindi nagtatanong kung saan siya nabibilang. Sa labas, umalingaw ang kulog sa malalayong ulap, salamin ng kaguluhang tahimik na kumukulo sa bawat tibok ng puso. Dumating ang tawag mula sa klinika, nagsimula na ang investigasyon, ngunit mabagal ang mga sagot sa ilalim ng katahimikan. Naglakad siya sa silid, karga ang bata, minamarkahan bawat hinga na tila ba ang oras ay hihingi ng paliwanag. Tahimik na kinunan ng litrato, isang pamilyang binuo ng emosyon bago pa man subukang baguhin ng katotohanan ang kanilang kwento. Bumalik ang luha, hindi na dahil sa kalituhan, kundi sa nakakatakot na lalim ng pag-ibig na tumutubo. Bumulong ang asawa, na ang pagiging ina ay nakatira sa debosyon, hindi sa pagkakahawig. Matatag ang kanyang tinig sa kabila ng marupok na kawalan ng katiyakan. At sa labas ng ospital, may ibang pamilyang hindi pa alam na ang kanilang kwento ay malapit ng magsalubong. Pumasok ang liwanag ng umaga, nagbigay ng marupok na pag-asa.
Ngunit nanatili ang anino ng kawalan ng katiyakan. Dumating ang tawag mula sa legal team ng klinika, humihiling ng pagpupulong. Formal ang mga tinig ngunit may dalang kagyat na bigat. Nakinig siya, tibok ng puso ay bumibilis, ramdam ang katotohanan na dahan-dahang lumalapit. Mahigpit na niyakap ng kanyang asawa ang sanggol, tila ba ang init lamang ang makakaprotekta sa inosente mula sa unos. Sinabi sa kanila na may isa pang mag-asawa na posibleng sangkot, isang trahedyang pantao na unti-unting umuusbong. Lumabas sa tala ang mga embryo na hinawakan sa parehong araw. Magkakahawig ang pangalan, isang marupok na sistema kung saan isang pagkakamali ang nagbago ng maraming kapalaran. Pumikit ang ama, hindi sa galit, kundi sa tahimik na pagtanggap na pinili na ng pag-ibig ang landas. Umuwol ang sanggol, isang himig ng pagtitiwala, walang kamalay-malay na ang kanyang pag-iral ay nagbuklod ng mga estranghero sa hindi na mababalik na koneksyon. Nagsalita ang mga abogado tungkol sa karapatan at pag-aangkin. Ngunit tila malayo ang mga salitang iyon kumpara sa tibok ng pusong nakahimlay sa kanyang dibdib. Bumulong ang kanyang asawa, na kahit ano pa ang ibunyag ng katotohanan, dapat pamunuan ng habag ang bawat desisyon. Huminto na ang ulan, iniwan ang malinaw na langit, tila ba hinihikayat ng mundo ang kaliwanagan. At sa katahimikan, naghanda silang salubungin ang isa pang kwento, isa pang pag-ibig, isa pang pamilyang nakatali sa kanilang kapalaran. Ang silid ng pagpupulong ay mas malamig kaysa inaasahan, katahimikan humaba bago may salitang naglakas loob na tumawid sa marupok na espasyo. Sa kabilang mesa nakaupo ang isa pang mag-asawa, mabigat ang mga mata sa tanong, puso ramdam na ang koneksyong walang sinuman ang nagnanais. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, mga estrangherong pinag-isa ng tadhana, nagbabahagi ng katotohanang masyadong malalim para mabuhay ang sisi o galit. Maingat na inilapag ang mga dokumento sa pagitan nila. Klinikal na patunay ng pagkakamaling sumulat muli sa dalawang pamilya magpakailanman. Nanginginig ang ina sa kabila, nakatingin sa larawan ng sanggol. Luhay bumuo habang ang pagkilala ay tumama sa isang bagay na likas na likas. Tinitigan niya siya ng maingat. Naunawaan niya ang sakit na refleksyon ng sarili niyang damdamin. Ang pag-ibig ay lumawak ng masakit, lampas sa mga hangganang minsang inisip. Dahan-dahang iniunat ng kanyang asawa ang kamay, hindi sa takot, kundi sa habag, kinikilala ang isa pang pusong nakatali sa bata. Napuno ng emosyon ang silid, masyadong malawak para sa wika. Katahimikan, nagsasalita ng mas malakas kaysa anumang paliwanag na naibigay noon. Maingat na ipinaliwanag ng mga abogado ang mga posibleng kahihinatnan, ngunit wala ni isa ang makakalkula ng bigat ng ugnayang ganap ng nabuo. Nakahimlay ang larawan ng sanggol sa pagitan nila, isang munting buhay na may dalang napakalaking kahulugan para sa bawat nanginginig na kaluluwa. Walang nagtalo tungkol sa pagmamay-ari, tanging pinagsaluhang dalamhati at pag-ibig, na pagtanto na ipinagkatiwala ng tadhana sa kanila ang imposibleng pagpili. At sa marupok na pagtitipon, pinalitan ng empatya ang pagkakahati, habang ang sangkatauhan ay tahimik na lumampas sa anino ng kalituhan. Lumipas ang mga araw sa emosyonal na pagbitin, bawat tibok ng puso may dalang bigat ng mga desisyong hindi inaasahan ng sinumang magulang. Muli silang nagtagpo ng tahimik, hindi na bilang magkatunggali, kundi bilang mga pusong pinag-isa ng hindi inaasahang pagdating ng isang bata. Mabagal ang usapan, maingat at tapat, bawat salita hinubog ng habag kaysa takot o karapatan. Maingat na nagsalita ang ama tungkol sa mga sandaling yakap siya, kung paanong dumating ang pag-ibig ng hindi inaanyayahan, ngunit tumangging umalis. Nakinig ang kabilang mag-asawa, luhay dumadaloy, kinikilala ang parehong debosyong pinangarap din nilang ibigay sa kanilang anak. Inilarawan ng kanyang asawa ang unang iyak na narinig, kung paanong iyon ay nagpagaling sa mga taon ng pananabik sa isang banal na sandali. Sumunod ang katahimikan, mabigat ngunit payapa, habang apat na magulang ay nagbahagi ng iisang katotohanan, ang pag-ibig ay malalim ng nakatanim. Ipinaliwanag ng mga eksperto ang mga opsyon ng may kalmadong katumpakan, ngunit tumanggi ang emosyon na sundan ang mga landas na nakasulat lamang sa pamamaraan. Mahimbing na natulog ang sanggol sa bisig ng ina, walang kamalay-malay na pinag-isa na niya ang mga estranghero sa isang marupok na pamilya. Walang tinig na umangat sa galit, tanging tahimik na pag-unawa na walang pusong nagnanais manakit ng iba. Nangako sila ng katapatan at kabutihan, pinili ang dignidad kung saan minsang nagbanta ang kaguluhan na hatiin ang kanilang kinabukasan.
At sa pamamagitan ng pinagsaluhang luha, napagtanto nilang ang pag-ibig ay hindi nahahati, kundi lumalawak lampas sa inaasahan. Tahimik na nagsimula ang paglilitis, ngunit bawat salita may bigat na humuhubog sa kinabukasang nakatali sa marupok na pag-iral ng bata. Maingat na nakinig ang hukom, alam na ang batas ay naghahanap ng kaliwanagan, ngunit ang pag-ibig ay madalas na nabubuhay lampas sa mga depinisyong nakasulat sa papel. Inilarawan ng mga eksperto ang pagkakamali ng detalyado, isang kadena ng maliliit na pagkukulang ang nagbunga ng pagbabagong hindi na mababawi. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa, lakas na dumadaloy ng tahimik habang nakabitin ang kawalan ng katiyakan sa paligid ng pag-asa. Nakaupo ang kabilang mag-asawa, hindi na bilang kalaban, kundi bilang mga magulang, nagbabahagi ng ugnayang lampas sa pagkakataon. Lumabas sa testimonya ang mga gabing walang tulog, mga bulong na panalangin, at ang malalim na katotohanan na ang pag-ibig ay tumubo sa bawat puso. Nanatiling tahimik ang korte, kahit ang mga estranghero ay ramdam na ang kasong ito ay hindi tungkol sa sisi, kundi sa sangkatauhan mismo. Nang tanungin ang ama tungkol sa kanyang damdamin, mahinahon siyang nagsalita, nagsisimula ang pag-ibig kung saan pinipili ng pagtanggap na manatili. Nanginig ang tinig ng kanyang asawa, ngunit nanatiling matatag, ang pagiging ina ay debosyon na isinasabuhay araw-araw, hindi lamang biyaya ng biyolohiya. Tahimik na umiyak ang kabilang ina, nagpapasalamat na ang kanilang anak ay minahal ng walang sukatan mula sa unang hininga. Kahit ang mga tinig ng batas ay unti-unting lumambot, kinikilala na binago na ng habag ang tunggalian tungo sa pinagsaluhang responsibilidad. At nang huminto ang paglilitis para sa desisyon, nanatili ang pag-asa, marahang naghihintay lampas sa pinakamadilim na gabi. Dumating ang huling araw ng tahimik, puso ay matatag ngunit nanginginig, habang ang tadhana ay naghahanda sa pinakamahirap na sagot. Nagsalita ang hukom ng may maingat na habag, kinikilala ang pag-ibig na naroroon sa lahat ng panig, lampas sa karaniwang pag-unawa. Ipinahayag niya ang landas na nagbibigay pugay sa katotohanan at pag-aaruga, tinitiyak na ang kinabukasan ng bata ay protektado ng pinagsaluhang debosyon. Dumaloy ang luha sa buong silid, hindi dahil sa pagkatalo, kundi sa napakalaking bigat ng pag-ibig na ganap na kinilala. Mahinang nagyakapan ang dalawang ina, isang sandali lampas sa batas, kung saan natunaw ng empatya ang bawat hangganang minsang kinatatakutan. Tahimik na tumayo ang ama, naunawaan na ang pagiging magulang ay lumawak, hindi kinuha. Maingat na inayos ang mga kasunduan, pinangunahan ng kapakanan ng bata, inilagay ang pag-ibig sa ibabaw ng bawat karapatan. Sa labas ng korte, mas mainit ang sikat ng araw, tila ba ang pag-asa mismo ay pumapayag sa tapang na kumikislap sa marupok na mga puso. Mabilis na napuno ng tawa ng bata ang hangin, isang tunog na nagpagaling sa mga sugat na walang paliwanag na ganap na makakapaghilom. Naghiwalay sila, hindi na bilang estranghero, kundi bilang mga pamilyang habang buhay na nakatali ng isang himalang isinilang sa pamamagitan ng pagkakamali ng tao. At bawat buhay na nahipo ng kanyang pag-iral ay nagdala ng tahimik na aral, ang pag-ibig ang nagtatakda ng pamilya, lampas sa biyolohiya. Kung nahipo ng kwentong ito ang inyong puso, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at huwag palampasin ang susunod.